So ayun na nga mga kamaster, meron nga pala tayong unit dito, Daikin brand na 1 horsepower. Si system natin yan. Brand new nga pala ito, mga 3 weeks pa lang na-install. Nagka-problema sa condenser. So nagkalik siya sa condenser. So napag-decision na namin na i-repair na lang dahil malit lang naman na problema yan. Kaysa ibalik at matatagalan pag binalik. Habang proseso yan. Kailangan na ni customer na gumana yan. So, kaya hininang na namin yung leak. Ayun mga kamaster, meron nga pala ako yung daladalang timbangan. Ginamit ko na para makita natin kung gaano ka-accurate yung nakalagay dyan sa diagram nilang 0.40 kg ang laman lang daw ng refrigerant niyan. So kaya ngayon Babanda rin ba yan? hindi, karga mo muna, initial. Sige. Ito, ano mo muna to. Pasingawin mo muna. Ang laman niya 440. 40. Kasama na yung bigat ng hose dyan. Kaya kung nag-440, ayan, Bukas na to? 440 yan. Pasingaw mo muna. Kita mo. May singaw talaga. Yan. So, kailangan may isa katuparan natin yan. So, start tayo ng 4.32. 430, 428. Sige, pagparagal ng 4.3. Sige. 429. Okay, karga. Ayan na, nakatimbang yan ha. Titingnan natin yung 40-40 na yun nakalagay kung talagang totoo. Magkano tayo sa daan? Natin yan. Tatang matitira dyan. Pakita mo Sa, niya. sa 300 na lang, Pakita mo to yung pagkarga niya na kumakarga. Laruan kami ngayon itong ginagawa. Saan? Sige. Tas. Sa atin yung breaker ha. Magkakaalaman na kung talagang yun lang ang karga niyan. Alright. Sa ammeter mo halagyan natin ng ammeter, dalawa pa. Titingnan natin kung talagang accurate tong na to. Dalawang climeter pa yung nilagay ko dyan ha. First time kong gagawin sa tanang buhay ko to. 5.92. Ayan. Ayan yung isa Ayan. Titingnan natin kung talagang accurate tong okay, so ayun na nga mga kamaster, 0.40 ang laman ng refrigerant ni 1 horsepower. So dito okay naman yung napatunayan na talagang ang 1 kilong refrigerant ay sasapat na sa isang 1 horsepower. Sa Daikin brand dito bali 0.40 kg ang laman niya. So ayan, bali gumamit na ako dyan ng pinagbabawal na technique. Nilabas ko na yung pang malakasang timbangan ni carrier, dahil yan yung talagang required dati sa amin. May timbangan yan, yung timbangan na yan digital. So hindi naman lahat ng company nakakapag-provide niyan dahil sobrang mahal yung timbangan na yan. So kung may timbangan ka na, may gauge ka pa, may ammeter ka pa, plus yung galing mo pang gumawa, ayun na, perfect na yan. So ayun na mga kamaster, bali ino-observe ko na lang. Yan, tapos na siyang kargahan ng Freon bali ang karga niyan is 150 PSI based dun sa nakalagay sa diagram na 0.40 kg. Bali ang ginawa ko dyan is 0.45 kg ang naikarga. So nagre-range yung amperahe dyan nung tinanggal ko is nasa 440 o 435 amperahe ang lumalabas.
sa ano, sa kilometer ko. Bali yung kilometer ko kasi original yan, hindi masyadong accurate sa amperahe talaga dahil wala pa tayong pambili ng mamahaling ano, kilometer. Kasi yung kilometer ko dating medyo maganda, medyo accurate talaga siya sa amperahe na nakalagay dyan. Eh sa kasamang palad bumigay na at wala pa tayong pambili ng brand new na katulad nun. At medyo may kamahalan. Yung bili ko yata doon na siya 7,000 o 8,000. So ayun, hindi natin kayang bumili ng ganun ngayon. Kaya mag-iipon pa tayo ulit. So yun na 4. Tataas pa yung amperahe na yan. Basta nasa 440 o 435 yan. So ayun na nga, naghaharutan na ang mga bata dahil tapos na. Andito na naman kami sa Serendra BGC ulit sa 24 floor. So yan, overlooking oh. Ang ganda naman ng mga tanawin dyan sa BGC na yun oh. Parang tiga rito na kami, halos araw-araw na yata kami nandito sa Serendra yun oh. Pero maraming tower yan, iba-ibang building yan sa Serendra, hindi lang isang building yan. Meron yun dyan sa tapat ng market, sa tapat ng SM Aura, dyan maraming mga Serendra yan lahat dyan, iba-ibang tower. So kahapon galing din kami dito sa East Tower, pero sa ibang floor naman. Pero isa lang din ang ano, may-ari nung property na to. So, andito tayo sa indoor para sukatan ng discharge. Ayan na. Sukatan natin kung malamig. Op. Op, mali setting. Ayan. Ayan. So yan na yung discharge niya dun sa ating Daikin na sinistem ngayon. Actually yung leak niya nasa ano, condenser. Bagong bago yung unit. Sa condenser ang leak niya. Mga 3 weeks pa lang yan na na-install. So dapat naka-warranty yan sa ano, sa Daikin. So dahil nga matagal yung proseso, hininang na lang namin para di na magtagal. Ayan yung discharge niya. Negative na siya. 80 na po. Ayan, so talagang malamig yung ano. Malamig yung binubuga niya. Ang setting niya, ayan, naka 21 pa siya. Kita ba? Ayan, naka 21 siya. And then dito, nakakuha niya mag ano, 8. Ayan, 9, 8, 7 pa. Ayan. Sabi malamig talaga. Okay na to. Pull out na kami at hanggang alas 2 lang daw, sabi nung ano, nung tenant. Hanggang alas 2 lang daw pwede kami rito at magsusundo ng anak niya. So yun, babalik lang namin yung mga takip. Pull out na kami. At least at least 30 minutes sana siyang pagaganahin ng dire-diretso. Okay na, malamig na. Ano? Tama. Uy, hindi nagkakalayo yung plok tsaka ano ha. Sanwa. Ano yung plok ngayon, ang itim na. Sanwa Kim? Sakto nga Adam oh. Oh. Ibig sabihin tama. May tama akong ano to, diagram nila. Nakachamba. Hintik na kayo mapahiya sa akin ha. Ngayon ko lang ginawa yan ha. Maglagay ng dalawang ano ha. Dalawang meter sa isang aircon. Ito yung Sanwa. Ito na lumalabo ha. Ilalim mo ano yun. Ito yung digital na ano, clock nga pala to. Tapos yung cargo niya, 150 PSI na. Ha? So yan. Pupull out na kami at naku po, mukhang uulan na. Magagaling yung ulan doon sa babaw ng building na yun.
Eto nga, nangingitim na yun. Ano to, Litz? Tara na! Ayun. Nadali na. O, sa kabila. Sukatan mo, Adam. Barilin mo na. Alright. So, yun. Hanggang dyan lang po, mga kamaster. At kami ay uuwi na. At kami ay hinahanap na namin amang mga asawa. Ito, binata to si Lito. Ito, sa mga kasambahay dyan na gusto ng serbisyo ni Lito. Oh, sa mga single mom daw. Ay, single mom. Sa mga single lang daw. Yan, single si Lito. Kaya Kung, na natin po, ayun yan. kung handa na daw kayo, handa na rin daw siya. Iuwi na daw kayo kagad sa Butuan.